Hello guys, what's up? What's up guys? Maraming salamat sa suporta. Nagrarank ako ngayon actually, pero ititigil ko muna dahil marami akong nakita sa YouTube. Marami akong nakita sa YouTube na sa YouTube post ko na nagko-comment na sabi nila bakit ganon, paano mag-change ng pass ganon. Wait lang Uy, ano ba pumunta doon? Yun. Wait lang puntahan ko yung mga post ko. Saan na ba yun? Eto. Paunang letter muna kapag naglalagin ka, kailangan ayan. Meron din sa ibang post ko. Nagtatanong sila kung paano magpalit ng password ng account. Ayan paano magpalit ng password ngayon, idol? Pa-request nga, paki-upload mo, salamat. Mula kay Jonah Shine 3049. Meron din isa na nag-comment ng ganun din. Ito. papatipat. Ito. Si NG. Boss, paturo naman kung paano mag-change password. Ganito lang po kadali mag-change password. Actually, nung mismong nag-change pass ako kasi akala ko talaga nawala yung account ko. Full info. Since full info naman yung akin eh. Ayan. Wait lang po ilagay ko lang yung Nung una hindi ako nakakapag-login po kasi ang nilalagay ko kasi sa username ko is puro small letter lang. Pero nung ginawa kong big letter, yun, dun lang ako nakapag-login. Sa cellphone kasi pag maglalagin ka sa cellphone ay ang nangyayari talaga, nagiging big letter yung umpisa tapos small letter na lahat yung kasunod. Ganun kasi ang nangyayari kapag halimbawa sa cellphone ka magre-register. Pero kung magre-register ka sa saan ba yun? Dito sa computer, halimbawa, kung diyan ka gagawa ng account, pwedeng puro small letter ang simula. Ang nangyayari kasi, kaya hindi makapag-login minsan yung iba. Kasi kung paano mo ginawa yung account mo, ganun din siya hinihingi. Halimbawa, nung ginawa mo account mo, puro big letters lang, di ba? Halimbawa, naisipan mo, puro big letters lang ilagay mo. Kung paano mo ginawa yung account mo dati na puro big letters, ganun mo rin siya ilalagay kapag maglalagin ka. Doon sila nagkakaproblema. Tapos yung iba ngayon, mas maigpit na ngayon yung change password kasi pag mag-change password ka, kailangan big letters, small letters, tapos special letters. Halimbawa, mga asterisk, ganun. O kaya plus, o kaya slash. Kailangan mo na ng mga ganun. Kaya halimbawa sa akin, nag-add ako ng ganito, ito. Pag pinindot mo to, ito, tapos ito. Parang guhit siya. Nag-add ako ng ganun sa password ko. Tapos nilagyan ko ng numbers. Kaya mas mahirap Mas mahirap yung ganun. Pag mag-change pass ka, sana ba yun? Ayan may info. Nilagyan pa nila ng mga cash. Tapos card. Kung ano yung mo, binili mo. Sana ba yun? Ayun, may info. Pag mag-change pass ka na ngayon guys, medyo mahirap na ngayon kasi players cannot log in access. Pag mag-change pass ka ngayon guys, mahirap na ngayon kasi hihingin nila yung kapag halimbawa konti pa lang yung halimbawa bagong gawa pa lang yung account mo, mga isang buwan pa lang o kaya hindi pa nag-iisang taon. Ang hihingin lang nila ay yung mo lang, yung secondary email mo lang. Pero kapag nakadalawang taon ka na naglalaro, hihingin na nila yung question and answer mo. Kagaya nito, halimbawa ito. Dumidiretso na siya sa question and answer. Bali, yung mga Rumble info, yung mga binili lang na account na hindi mo sigurado kung ano yung mga question and answer niya, wala na pong pag-asa yun. Wala na pag-asa po yun. Pero ang maganda po rito, hindi basta-basta ma-hack yung account mo kasi
nangihingi din siya ng ano eh. Bali kahit may makaalam ng password mo, yun lang ang masama kasi magiging dalawa kayong may alam ng password na hindi nyo na ma-change. Pag halimbawa naman, halimbawa, ganito, anong tawag dito? Hindi pa nag-iisang taon yung account mo, ang hihingin lang nila ito, Gmail. Pero pwede mo to i-verify, hindi ko lang i-verify yung akin. Pag binerify mo to, kung di ako nagkakamali, pwedeng ito na lang yung gamitin. Kaso nga lang, ang hinihingi nila yung pinakaunang Gmail na nakalagay sa account mo. Halimbawa, pinalit-palitan mo yung Gmail kasi binili mo lang siya. Hindi mo na siya mapapalitan. Kumbaga hihingin nila yung pinakaunang Gmail. Hindi ka makaka-receive ng code, hindi mo siya mabi-verify. Yun ang hihingin nila kasi nadidetect ng system nila yan eh. Yung mga pinakaunang mga yun ang kahirapan sa ganun. Hindi ko pa bine-verify yung email ko eh. Kasi basta ayoko, pero verified yan. Totoong may nag-exist yung account ko na abdilapaito@gmail.com. Totoong nag-exist yan. Na-verify ko na yan dati. Hindi ko lang binerify. Ito nga pala siya. Ayan Ayan, email at saka message. Yan yata yun yung about sa Gmail. Yung sa secondary email. Bali guys, pasensya na talaga kayo. Sobrang hirap na ngayon. Kasi kung di ako nagkakamali sa Zendesk, na rin yan eh. Hawak na rin yan ng ng stove eh. Pero narinig ko naman pwede pa rin kayong mag-change ng question and answer sa Zendesk. Kailangan lang talaga full info. Kumbaga sa'yo nakapangalan, sa'yo din naka-birthday, ganun. Kung halimbawa Rumble info, medyo wala na pong pagkasa yun. Na lang, pagdasal mo na lang na sana ma-accept yung mga e-coin mo na pinasok mo ron. Tsaka ang suggestion ko lang kapag halimbawa magre-retrieve ka, halimbawa papapalitan mo yung question and answer niya. Diba? Papapalitan mo yung question and answer mo. Tapos may e-coin ka ron na pinasok. Yung kailangan yung e-coin mo yung pinakamatanda na e-coin. Hindi pwedeng wala pang laman na e-coin yung account mo. Halimbawa hindi pa nalalagyan ng e-coin. Tapos sasalpakan mo ng e-coin ngayong araw tapos magre-report ka. Huwag mong gagawin yun. Kailangan patagalin mo muna yung e-coin. Kasi pag ginawa mo yun na nag-report ka agad, hindi rin ma-accept yun. Kasi bago mo lang nilagay yung e-coin, kailangan patagalin mo muna siya, guys. Patagalin mo. Mga siguro pinakamatagal na maganda yung mga nasa 6 months, ganun. I-keep mo yung mga e-coin. Pwede rin gawin yun, yung ganun. Ganun kasi dati ginawa ko yun, nag-keep ako ng isang e-coin. Pero na-realize ko na full info pala yung account ko. Akala ko dati kasi itong account ko na to ay Rumble info, pero hindi pala ako ganun. Hindi ako nagra-Rumble. Pasensya na nga pala dun sa mga alam ko marami madidisappoint dito kasi tawag dito, but may 300 coin pa rin ako sa system siguro yan. Alam ko marami madidisappoint dito kasi simula nung kinuha ni Stove si Prosper, parang humirap na yung pag-login talaga. Kailangan pa ng mga mga tawag dito, yung mga code. Tapos basta may mga friends din ako na hindi makapag-login talaga. Pero ang ginawa nila, iniba-iba lang nila yung mga nila, yung capitalization ng letters ng username nila at pass. Akala mo lang medyo nung una akala ko lang talaga hindi ako mapag-login. Iniba ko lang yung capitalizations. Ginawa kong big letters yung sa umpisa, tapos small letters yung sa dulo. By the way, yung about dun sa talaga, change pass, mahirap na talaga ngayon. Dalawa yung hinihingi kasi nila eh. Tsaka kung magbe-verify ka, mas mahirap yung magbe-verify ka ng Gmail. Kasi pag magbe-verify ka ng Gmail, hihingin nila yung pinakaunang Gmail eh. Kung papalit-palit ka ng Gmail, paano mo malalaman kung ano yung pinakaunang Gmail ka, di ba? Yun ang problema doon. Hindi ko muna gagalawin yung akin. Nakapag-change pass na ako dito guys. Ang pag-change pass dito medyo maigpit na rin kasi gusto nila small letters, big letters, small letters, tapos special letters, tapos numbers. Ganun ang format ng password.
Pero pwede rin naman na pag iba-ibahin, pwedeng numbers, tapos pangalan, tapos special letters. Mas mahirap nga lang yung matandaan. By the way, yun na guys, medyo tumatagal na pala yung video natin. Thank you guys. Maraming salamat sa nag-comment dun sa Medyo mahirap talaga, kailangan pakinggan mo lang yung yung itong buong video na to para ma-realize mo yung kung gaano kahirap yung Pwedeng ganito na lang ang gawin ninyo, mag-grind na lang kayo ng panabagong account na full info. Yun na lang ang may isasuggest ko talaga. Kasi mahirap na talaga ngayon lalo na kapag rumble info ka lang. Tapos hindi mo pa tinago yung mga eco, yung ganun.